Hello. Ayan, good morning. Hallelujah. Tayo po ba ay nagagalak sa umagang ito? Konti lang ang nag-amen. Amen. Ayan. So tayo po ay humanda na sa ating pagpupuri at bago po tayo tumayo, nais ko po munang basahin ang sinabi po rito sa awit 118 verse 1. Ayan. O pasalamatan ng Diyos na si Yahweh, pagkat siya ay mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Amen. Tunay na, hallelujah. Wala po tayong ibang dapat panghawakan kundi ang pangako ng ating Panginoon. Dahil tunay na ito po ay matatag at talagang mananatili, no? Kaya sa umagang ito, tayo po ay tumayo at tayo po ay manalangin. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Oh Lord, hallelujah. Purihin ka aming dakilang Diyos, Ama namin nasa langit. Siya sa atin mo't suriin ang aming mga puso sa oras na ito, Panginoon. As we come into your throne, Lord God, we humble ourselves unto you, Lord. Oh God, hallelujah. Tunay nga po na ang iyong pag-ibig, Panginoon, ay iyong pinananatili sa aming mga puso. Kaya kami, Panginoon, ay nagagawa namin, Panginoong humakbang dahil sa biyaya mo, Panginoon. Salamat po, Ama, sa umagang ito, Panginoon, na ang iyong banal na Espiritu ay amin pong inaasahan nawa ay malayang makakilos sa aming kalagitnaan. Ano man ang karumihan, ano man ang pagkukulang na nakikita mo sa amin, Panginoon, pakihugasan mo kami tinisin ng banal na dugo ng aming Panginoong Hesus upang kami nga po ay malayang makalapit sa iyo at malaya po namin matanggap ang biyaya ng iyong pagpapala at ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, na aming inaasahan na malaya nawa na makakilos sa aming kalagitnaan at siyang magministeryo sa bawat isa sa aming Panginoon. Kinikilala ko, Panginoon, na kung wala ka po sa aming buhay, wala po kaming magagawa. Salamat, Panginoon, sa iyong biyaya. Salamat sa kagalingan at kalakasan na patuloy mo kami pinagagaling sa aming mga karamdaman. Salamat, Panginoon, sa pag-provide mo sa lahat ng aming mga pangangailangan at lalo't higit sa aming espiritual na buhay na nauunawaan namin sa buhay namin ito, Panginoon, na kailangan ka namin sa aming buhay. Kaya Lord, hindi po lingid sa iyo ang kalagayan ng aming mga puso. Hindi po lingid sa iyo, Panginoon, ang bawat pangangailangan ng iyong mga anak na naririto. Lord God, tunay po, Panginoon, na sa iyo lang kami nakatatagpo ng kapahingahan. Ikaw lang ang totoong nagmahal sa amin, Panginoon. Ikaw lang ang totoong nagtiwala sa amin, Panginoon. Kaya Lord, salamat po. Dahil Lord, kahit kami ay nagkukulang, ang biyaya mo ay sapat para sa amin, Panginoon. Lord, napakaraming dahilan upang ikaw ay aming papurihan. Napakaraming dahilan upang ibalik sa iyo ang mataas sa papuri, padangal at pagdakila dahil tunay na ikaw lamang ang nararapat na tumanggap ng lahat ng ito, Panginoon. At Lord, sa lahat ng tatayo dito sa harapan, ibaba mo po ang bawat isa na sayad hanggang lupa upang ikaw ang patuloy na maitaas sa aming buhay. Pakalinisin mo ang aming mga puso, ang aming isip, ang aming buong pagkatao sa oras na ito at sakupin mo at hayaan mo na ikaw ang patuloy na ilagay namin sa trono ng aming mga puso at hindi ang aming mga sarili. Salamat po, maging iba na yung mga kapatid na wala pa, saan man sila naroroon, kung papunta man sila, Panginoon, ingatan mo. Kung gaano mo kami iningatan sa aming pagpunta rito, sila rin, Panginoon, upang sila po ay makasama namin sa pagpupuri at pagsamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Na ang araw na ito ay para sa iyo, Panginoon. Hindi tradisyonal ang aming pagpunta rito, kundi nais po namin katagpuin ka
Nais po naming maranasan ang pagkilos ng iyong banal na Espiritu dito sa aming kalagitnaan sa umagang ito, na sa buong araw na ito, Panginoon, tanging ang iyong pangalan lamang, Panginoong Yesus, ang nais naming maitaas sa aming kalagitnaan. Kaya ikaw na po ang bahala sa bawat isa sa amin. Ibinabalik ko sa iyo ang mataas sa papuri, parangal at pagdakila, Ama. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning! Good morning. Ayan. Ready na po bang lahat para magpuri sa ating Panginoong Yesus? Ayan, good morning. Pista. Kung alam natin, may mga pista talaga na sa secular, may mga pista ng Santos, sa kanila yun pista ng kung ano-ano. Pero sa umagang ito, magkakaroon tayo ng pista ng pagpupuri sa ating Panginoon. Amen. Handa na po ba ang lahat? Amen. Tara, puri tayo. Pista ng iyong kabutihan, pista ng iyong katapatan, pinagdiriwang namin nag-iisang Diyos, aming manunubos, Jesus. Pista ng iyong kabutihan, pista ng iyong katapatan, pinagdiriwang namin nag-iisang Diyos, aming manunubos. Pista ng iyong kabutihan, pista ng iyong katapatan, pinagdiriwang namin nag-iisang Diyos. Minsan pa pista ng iyong kabutihan, pista ng iyong katapatan, pinagdiriwang namin nag-iisang Diyos, aming manunubos, Jesus. Sa lahat ng panahon, dapat ipagpunyi, ikaw lang Panginoon. Ng mga ani, sa'yo lang nagmumula, lahat naming pagpapala, sa'yo lang ibibigay, aming pagkilala. Pista ng iyong kabutihan, pista ng iyong katapatan, pinagdiriwang namin nag-iisang Diyos, aming manunubos, Jesus. Pista ng iyong kabutihan, pista ng iyong katapatan, pinagdiriwang namin nag-iisang Diyos, aming manunubos, Jesus. Sa lahat ng panahon, dapat ipagpunyi, ikaw lang Panginoon. Na mga ani, sa'yo lang nagmumula, lahat naming pagpapala, sa'yo lang ibibigay, aming pagkilala. Ng iyong kabutihan, pista ng iyong katapatan, pinagdiriwang namin nag-iisang Diyos, aming manunubos. Pista ng iyong kabutihan, pista ng iyong katapatan, pinagdiriwang namin nag-iisang Diyos, aming manunubos, Jesus. Gulot mo'y katuwiran, kagalakan, kalakasan at kasaganahan. 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 Dulot mo sa aking kaligtasan.
Tuloy ang awit. Oh, 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 oh. Usang ulan umagos at halos malulod na. Umiit ang hangin, pinilit na ako ay itumba. Umayos mo, dilim ang langit, hinapos ng liwanag. Pagtitiwala ko'y hindi matitinag. Pangako mo'y ating sandigan at biyaya mo'y lubos. Gising mo ang publihan hanggang matapos ng mundo. Paglipas ng pagod at luha, di maaaring huminto. Pagkakal ng pagsamba sa aking puso, tuloy ang awit. Sigawan aking pusong ng tagumpay. Pagkat lakas ng ang dalay, tuloy ang awit. Tuloy ang daya, ito'y walang humpay. Ang ilog ng papuri ay hindi mapitigil, hindi matutuyo. Tuloy-tuloy ang awit para sa'yo. Bumuhos ang ulan, umagos at halos malulod na. Umiit ang hangin, pinilit na ako ay itumba. Hinalot ng dilim ang langit, hinapos ang liwanag. Pagtitiwala ko'y hindi matitinag. Pangako mo'y aking sandigan at biyaya mo'y lubos. Hindi mo ang kublihan hanggang matapos ang mundo. Malipas ng pagod at luha, di maaaring huminto. Pagkakal ng pagsamba sa aking puso, tuloy ang awit. Sigaw ng aking pusong nagtagumpay. Pagkat lakas mo ang taglay, tuloy ang awit. Tuloy ang daloy at ito'y walang humpay. Ang ilong ng papuri ay di mapipigil, hindi matutuyo. Tuloy-tuloy ang awit para sa'yo. Tuloy ang awit. Sigaw ng aking pusong nagtagumpay. Pagkat lakas mo ang taglay, tuloy ang awit. Tuloy ang daloy at ito'y walang humpay. Ang ilong ng papuri ay hindi mapipigil, hindi matutuyo, hindi mapipigil, hindi matutuyo, hindi mapipigil, hindi matutuyo. Tuloy-tuloy ang awit para sa'yo. Woo! Purihin ka, Diyos. Patuloy kang awitan sa Espiritu at katotohanan. Hallelujah. Patuloy nating sambahin ang ating Panginoon.
ng karangalan. O Diyos, ito'y sa'yo lamang. Awit sa'yo'y hallelujah, pagpupuri at pagsamba. Alay sa'yo'y hallelujah, pagkat Jesus dakila ka. Minsan pa, biyaya at pag-ibig mo sa diyang panghabang panahon, kapangyarihan at kadakilan, noon, ngayon at magpakailanman. Banal ang pangalan mo, ikaw ang tanging Panginoon. Haluwalhatian at ang karangalan. O Diyos, ito'y sa'yo lamang. Awit sa'yo'y hallelujah, pagpupuri at pagsamba. Alay sa'yo'y hallelujah, pagkat Jesus dakila ka. Awit sa'yo'y hallelujah, awit sa'yo'y hallelujah, pagpupuri at pagsamba. Alay sa'yo'y hallelujah, pagkat Jesus dakila ka. Awit sa'yo'y hallelujah. Hallelujah, pagpupuri at pagsamba. Alay sa'yo'y hallelujah, pagkat Jesus dakila ka. Awit sa'yo'y hallelujah, awit sa'yo'y hallelujah, pagpupuri at pagsamba. Alay sa'yo'y hallelujah, pagkat Jesus dakila ka. Pagkat Jesus dakila ka. Purihin ka, O Diyos, noon, ngayon at kailanman. Come on,
kabutihan, hindi malilimutan. Purihin ka kailanman. Purihin ka, Jesus. Purihin ka, Jesus. Purihin ka, Jesus. Aming Diyos. Purihin ka, Jesus. Purihin ka, Jesus. Purihin ka, Jesus. Aming Diyos. Purihin ka, Jesus. 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 Aming Diyos. Purihin ka, Jesus. Purihin ka, Jesus. Purihin ka, Jesus. Aming Diyos. Aming Diyos. Aming Diyos. Purihin ka. Sambahin ang iyong pangalan. Mawalapit ka. Kasama ni Anak ko sa langit at sa lupa. Purihin Panginoon, sa umagang ito, sinusuko namin ang aming mga sarili. Sinusuko namin, Panginoon, ang aming mga buhay sa iyo, Panginoon. Lord, pakinilisan mo kami, Panginoon, ng iyong banal mong dugo. Bagamat nagkakasala kami sa iyo ng paulit-ulit, paulit-ulit mo na kaming pinapatawad, Panginoon. Salamat po sa kapangyarihan ng iyong pagpapatawad. Minsan nakakalimot kami sa iyo, pero pinapaalala mo sa amin na ika'y laging nasa amin. Panginoon, marami pong salamat sa iyo, sa iyong kabutihan, walang hanggang pagmamahal sa aming mga buhay. Panginoon, maraming salamat din sa hininga na ibinibigay mo sa amin. Araw-araw at pagkagising namin sa umaga, Panginoon, isang biyaya to sa amin, Panginoon. Pinapasalamat po namin kasi hindi lahat nagigising ng buhay pa. Pero kami nandito para magpuri sa iyo, Panginoon. Binigyan mo kami ng tsansa para mabuhay upang sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Salamat, Panginoon, sa mga awitin na binibigay mo sa amin, na nagsasabi na ikaw lang ang Panginoon
ng hari na mga hari at Diyos ng mga Diyos. Kaya Panginoon, sa umagang nito, bibigay po namin ang aming mga sarili. Hallelujah, Lord God. Gawin nating panalangin ang awiting ito, Panginoon. Purihin ka, Jesus. Purihin ka, Jesus. Purihin ka, Jesus. Aming Diyos. Purihin ka, Jesus. Purihin ka, Jesus. Purihin ka, Jesus. Aming Diyos. Ito ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Thank you, Lord. Ay, salamat. Nakahinga. Hallelujah. So yung pinagpala ngayong umaga, ayan, sana i-share natin ngayong umaga sa ating mga kapatid, kung meron mo nabibigatan, naniniwala ako, pinawilan ng Panginoon yan. Tuloy ang awit. Batian po tayo. Huwag niyo po akong titig. Batian po tayo. Woo! Oh, 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 oh. Ang ulan umagot at halos malunod na. Nihip ang hangin, pinilit na ako ay itumba. Hinalog ng dilim ang langit, pinapos ng liwanag. Titiwala ko'y hindi matitinag. Pangako mo'y aking sandigan at biyaya mo'y lubos. Lising mo ang kahulihan hanggang matapos ang unod. Paglipas ng pagod at luha, di maaaring huminto. Pagtigang ng pagtumba sa aking puso, tuloy ang awit, sigaw ng aking puso ng tagumpay. Pagkat lakas mo ang talay, tuloy ang awit, tuloy ang daloyan, ito'y walang hintay. Ang ilog ng papuri ay di mapipigil, hindi matutuyo. Tuloy-tuloy ang awit para sa'yo. Bumuhos ang ulan, umagos at halos malunod na. Umihit ang hangin, pinilit na ako ay itumba. Unalot ng dilim ang langit, dinapos ng liwanag. Itiwala ko'y hindi matitinag. Pangako mo'y aking sandigan at biyaya mo'y lubos. Ising mo ang kahulihan hanggang matapos ng unos. Paglipas ng pagod at luha, di maaaring huminto. Pagtibay ng pasamba sa aking puso, tuloy ang awit, sigaw ng aking puso ng tagumpay. Pagkat lakas mo ang talay, tuloy ang awit, tuloy ang
Dahlia, ito'y walang wampay. Hanginan ng pagpuhilan, di mapipigil, hindi matutuyo, hindi mapipigil, hindi matutuyo, hindi mapipigil, hindi matutuyo. Tuloy-tuloy ang awit para sa'yo. Woo! Thank you, Lord! Salamat, Panginoon! Sa Diyos ang kapurihan. Ayan. So, napagod ba? Amen. Sarap magpuri sa Panginoon. Amen? Ayan. Sabi, we're glad you are here. Amen. Tayo po ba ay nagagalak na ang bawat isa ay nagkita-kita uli? Amen. Amen. So, bakit parang hiwa-hiwalay, galit-galit ba? Dapat row by row, no? Ayan. Ang pangit kaya tingnan pag nandito sa harap. No, ang dami bakante dapat dito. Puno muna para hindi tayo maistorbo mamaya. Amen? Sa kabila, ayan, maninermon ako. Hindi pala nakalagay dito. Sa kabila ng paalala na kailangan punuin muna ang harap, ay patuloy pa rin hindi napupuno ang harap. But anyway, tayo po ay dadako sa pagpapasalamat sa ating buhay na Diyos. Sino po ang pinagpala ngayong araw? Amen. Thank you, Lord. Si Ate Cecil. Hello. Hello mga kapatid. Minsan lang ako tumayo dito. Pag tumatayo ako dito talagang boom. Boom talaga. Alam mo, ako pasalamat sa Panginoon dahil ito ay nangyari noong nakaraan Martes, na madaling araw, alas 2. Alas 2 talaga. Ngayon maaga pa lang yung Lunes pa lang, ako'y natulog ng maaga kasi masama din ang pakiramdam ko. Sa kabilang bahay namin, mayroon din masama ang pakiramdam na hina-high blood tapos kulang daw sa sugar. Hindi dalawa na kami. Kailangan ko, tulungan ko rin ang sarili ko kasi may vertigo ako. Hindi kami dalawa, naglalaban. Pero hindi ako, umuwi ako sa bahay. Tapos sabi ko, Lord, ako'y magpupuri sa iyo. Alam ko, inilihas yung ulo ko kasi umiikot Hindi ako natatakot, wala akong pangamda, empty. Meron lang ako ng isang bagay, yung nagtiwala ako sa Panginoon. Meron ako isang bagay na ang aking pananampalataya ay hindi nabawasan. Bagkus talagang kumapit ako sa Kanya. Nireview ko lahat ng sakit ko, karamdaman ko. Wala na yun Natulog ako. May isang ginawa ang Panginoon sa kapitbahay namin 3 kaming Christian doon. Isang dating kapatiran natin yun, 2 na yun Kasama natin dito, pero nasa ibang church siya. Pero yung kapatid niya, mayroon ng karamdaman. Sa madaling salita, ako'y natulog na sa mga araw na yun. Sabi ko, Panginoon, ikaw nang bahala kay Manay Bibi. Sabi ko lang sa kanya, Manay Bibi, matutulog na ako. Mag-pray ka kay Lord siya na ako. Nasambit niya, Lord, wag mo muna akong kukunin. Maglilingkod pa ako sa iyo. Sa kabilang church yan, intercessory. Maglilingkod pa ako sa iyo. Pero alam mo naman tayo hindi naman tayo masusunod kung mabubuhay pa tayo o hindi, kung kukunin ka na, kung gano'n. Pero kung ako ang tumingin sa kalagayan pagdating ng alas 2 ng gabi, kinalampag nila ako, ang kalampag nila, hindi ka talagang sunod-sunod.
Di siyempre ikaw nagulat ka eh. Napalundag ako ngayon. Pero umupo muna ako saglit. Tapos kasi ang taas ng aking higaan. Umupo muna ako kasi baka matumba naman. Sabi na, bilisan mo na, bilisan mo na, bilisan ko. Hindi ko sila sinagot. Lumabas ako. Sabi ko, paglabas ko, kung titingnan ko kung ako ang titingin siya'y wala na, tulo ng laway niya. Maputla na siya, nakapikit siya. Tapos ang bibig niya, violet na. Wala nang hininga. So makatumid, patay na siya ng 5 minutes. Sabi ko, huwag kayong, iyak sila ng iyak. Hindi na nila alam ang gagawin. Tatakbo, ganyan siya. Kalmanti lang tayo. May gagawin ang Diyos dito. Manalangin tayo. Rebuke natin ang lahat ng sakit. Maging ang kamatayan, nare-rebuke pala yan. Na-rebuke namin ang kamatayan. Akong kalman sa lahat sa amin doon. Akong pinakakalma eh. Nirebuke namin ang kamatayan. Pero wala na talaga. Iyak na sila. Huwag kayo muna umiyak. Buhay pa yan. Sabi ko, huwag kayong umiyak. Mabubuhay ang kapatid nyo. Sabi ko, yun nga ang ginawa namin. Kapit-kapit kami. Ang lamakan ko sa may manabibi talaga sa Lord. Ano mang espiritu ng Davides. Blood man na naman pa ako sa kanya. Ginawa ng Diablo. Tapos, pinalayas namin kamatayan. Kamatayan talaga. Nare-rebuke ang kamatayan mga kapatid. Pero na-rebuke namin ang kamatayan. Tapos lumabas ako. Tumawag na ako ng ambulance. Tumawag ako ng ambulance Pagkatawag ko ng ambulance, may konti nandyan na. Pumunta ako doon. Nakita ko, alam mo, yung kapatid natin sa Panginoon. Gumaganyan-ganyan lang. May pag-asa, sabi ko, Lord. May pag-asa, gumagalaw. Lord, salamat sa Panginoon. Buhay siya. Pero kahit buhay ito, dali natin sa ospital. Doon ang ambulance eh. Nung binubuhat na siya, dumilat ang mata niya. Di siya makatuwid talagang buhay talaga. Dinala sa ospital, pagdating sa ospital, nakapagsalita pa, nasaan ako. Sabi niya hanggang ngayon, nakarecover na siya. Sinitiskan siya, nakita na stroke siya. Stroke. Kaya talagang purihin ang Panginoon dahil ang kamatayan, sabihin ko sa inyo mga kapatid, rebukein nyo yan, aalis yan. Totoo lang ang ibibigay sa inyo ng Panginoon kung kayo seryoso, kayo na tumatawag sa Kanya. Yung makita ng Lord na sinseridad ang ating buhay sa paglapit natin sa Kanya. Huwag natin bago-bago ang ating pananampalataya. Ang pananampalataya na walang gawa, patay talaga. Kailangan aksyonan natin. Kung narinig mo na si Kristo, tinanggap mo na si Kristo, pagpatuloy niyo yan mga kapatid. Dahil yan natin sa alam. Salamat sa Panginoon. Amen. Ayan, totoo po yun. Kahit ang kamatayan ay kayang palayasin sa pangalan ng Panginoong Yesus. I-correct ko lang yung paglukso ni Ate Cecil, no? Kasi yung higaan niya talaga mataas dahil doon sa Bergon ay bumabaha. Kaya lumukso siya doon mula sa kanyang higaan. Pero kaya pala nung Tuesday nga yata yun o Wednesday, nakasalubong ko siya talagang kahit ako nagulat kasi ang putla niya, yung pala talagang nakipaglaban, talagang may karamdaman din. Kaya salamat sa Panginoon sa bawat paglapit natin sa Panginoon ay tagumpay tayo. Amen? Kaya purihin ang Panginoon. So, meron pa ba? Wala na? Sige. Ayan, halika dito, Iha. Magandang umaga po sa inyong lahat. Firstly, gusto ko po magpasalamat kay Lord kasi pinapayagan na po ako ulit ni Mama magsimba and nakaka-attend na po ako dito. And second po kasi na-invite ko po yung mga kaklase ko dito and sumama po sila. And praise God. Ayan. So, huwag tayong papigil, no? Lalo na sa panahong ito, kailangan paglaban natin ang ating pananampalataya. Ayan. So, kung wala na, ako ay magpapasalamat din sa Panginoon dahil talagang higit sa aking inaasahan at sa aking magagawa, ang Diyos lamang ang tunay na may magagawa. Kasi po, halos isang buwan ko na talagang mula nung umalis ang japit ko sa amin,
umuwi ng Bacolod, pumunta ng Cebu. Mahilig talaga siya mag-tour. Pero ang naiiwan sa akin, problema, talagang halos isang buwan na, iniisip ko na paano yung tatlo kong apo na iniwan ng nanay. At purihin ang Panginoon na wala akong pinagsasabihan, bagkos ipinapanalangin ko kay Lord ako nagsusumbong. At kay Lord ko itinataas yung pag-aalala patungkol dun sa tatlong bata. So, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil hindi po madali ang pagpunta nila rito. At purihin ang Panginoon by, ano ba ngayon, September 26, uuwi na po sila. At yun nga sabi ko, sa higit sa aking inaasahan, talagang mahal po ang pamasahe. But yung tao na hindi ko po inaasahan na hihipuin ng Panginoon, kasi inalaw ng Lord na pagbigyan ko yung birthday nung pamangkin ko nung September 10. At sa kabila ng kanilang kasiyahan, ang daming pagkain, ay nakita nila na malungkot ako nung dalawa kong pamangkin. At sila po yung hinipo ng Panginoon para i-provide yung pamasahe ng tatlo kong apo at ni Japet. So, 4 sila at sa Friday po darating sila. Sabi ko nga, hindi po basta-basta yung pamasahe dahil airplane. But sa Diyos, talagang tunay na walang imposible. Magtiwala lang po tayo sa Panginoon. Kaya salamat sa Panginoon sa patuloy na paghawi niya sa aking daraanan upang makapaglingkod ako sa Kanya ng may kagalakan. Kaya sa Diyos ang kapurihan. At ngayon po ay tinatawagan ko na ang ating Pastor Nonon para po sa paghahayag ng salita ng Diyos. Praise. Yan. Ito lang pala iniintay. Balik sa dati. Okay, so praise God. Kamusta na po kayo mga kapatid? Mas mabuti kaysa dati. Ayan. So, purihin na pangalan ng Panginoon. Pero sa sandali ito, bago po tayo makinig ng salita ng Diyos, ay nais ko lang pong ibahagi ang ilang mga bagay na dapat natin ipanalangin. Una, alam natin sa araw na ito ay may malaking rally na magaganap. No? Hindi ko alam kung anong oras magsisimula yon, pero palagi ko aware naman po kayo, no, na magkakaroon ng rally. Ang convener ay, ang acronym nila ay Tama Na. Okay? Okay, so sobra na. Tama na yung corruption. So it is a rally against corruption. Dahil nga alam natin na itong nakaraang mga linggo ay nabubunyag, no, yung mga nangyayaring corruption, no, sa lalo na in relation sa mga flood control project, no. Nakakalungkot po talaga, no, dahil yan pala ay matagal nang nangyayari, no. Ngayon lang na talagang na-expose ng malawakan. At hindi natin ma-imagine kung paano nagagawa ng mga tao yung gano'n, no? Na dahil sa sariling pagkagahaman ay talaga hindi nila iniisip yung magiging resulta sa atin. Ano? So pag-pray po natin. Ang pangalawa po, humingi po ng prayer Sister Dial Paglana dahil yung kanyang asawa si Tatay June ay na-confine sa perpetual. Namamaga po yung kanyang paa, no? Yung lower leg niya, meron po siyang tinatawag na cellulitis. So humingi po siya ng prayer, no?
At pangatlo, isama rin po natin sa panalangin yung mga kapatid natin na pumunta ng BGC Batangas ng isang araw sa paungunan ni Pastora Norma. Kasama niya si Sister Vicky at si Teacher Nicole. No, sila po ay nag-conduct ng teachers training. Dahil yan po yung request ng ating mga kapatiran sa VGC Batangas. So nandun po sila ngayon. Hindi ko na po alam kung anong araw sila babalik. Pero isama po natin sa panalangin. Amen? So tayo pong latay tumayo at tayo po ay magkaisa sa panalangin. Naniniwala po tayo na ang ating panalangin ay nakarating sa trono ng ating Panginoon. At katulad ng sabi sa aklat ng pahayag, yung ating mga panalangin ay para mga insenso na umaakyat hanggang makarating sa kalangitan. At pagdating doon, yan po ay iniipon ng ating Panginoon, yung ating panalangin. At sa tamang panahon ay kikilos ang Diyos. No? Kikilos ang Panginoon. Ibubuhos niya o ibibigay niya yung kasagutan sa ating panalangin. So tayo po ay magkaisa ngayon mga kapatid. Hallelujah. Purihin ka o aming Diyos. Panginoon, kami po ay nagkakaisang lumalapit sa inyong banal na trono at amin pong itinataas sa inyo ang nagaganap po sa aming bansa, lalo na po yung malaking rally na nagaganap ngayon doon sa EDSA. At dalangin po namin, Panginoon, una sa lahat na kayo po ang maghari, Panginoon, sa aming mga kababayan na kasama ngayon sa rally na yan. Lord, kayo po, Ama, ang mag-control sa bawat isa sa kanila na hindi po magkaroon ng anumang kaguluhan, anumang hindi magandang pangyayari, O Diyos, sa pangalan na aming Panginoong Yesus. Ipagkaloob niyo po ang espiritu ng pagiging kalmado, bagamat naunawaan po namin na nandun po yung maring galit, Panginoon, pagkadismaya sa aming pamahalaan, pero dalayan po namin na ito po ay maging mapayapa at tunay nga, O Diyos, na ito rin po, Panginoon, ay gamitin niyo, Panginoon, para lalo pa, O Diyos, na gumawa ng mga hakbang ang aming gobyerno, Panginoon, upang labanan ang korupsyon, Panginoon. Lord, alam po namin na ito ay isang espiritu na tayong kailangan po ang makapag-aalis at tayong kailangan po ang makapagbabago, Panginoon, sa puso ng mga taong sila po ay napupuno ng pagkagahaman sa kanilang mga puso. Kaya dalangin po namin, O Diyos, na kayo po ang patuloy na kumilos, hindi lang po para mailantad ang mga hindi magandang mga gawaing ito, kundi tunay, O Diyos, na magkaroon po ng hustisya at tunay po na tunay na pagbabago, Panginoon, sa aming bansa. Sa pamamagitan ng pagbabago nyo rin ng puso ng mga kababayan namin na nasisilaw, Panginoon, sa kayamanan. Panginoon, dalangin din po namin na kayo po ang mag-unat po na yung kamay sa aming mga kapatid na may karamdaman ngayon. Kayo po nakakilala sa kanila, ngunit tinataas namin sa inyo ngayon si Tatay June. Panginoon, aming sinasawata ang espiritu ng cellulitis. Lord, ano bang nagdudulot ng karamdamang ito sa pangalan ng aming Panginoon Jesus, at dalangin po namin na siya po ay inyong pagalingin at huwag niyo pong pahintulutan na siya po ay magtagal pa sa ospital dahil kayo ang gagawa ng himala ng kagalingan sa kanya. Bagay sa iba na yung mga kapatiran na may mga karamdaman sa mga sandaling ito, maaaring hindi po sila nakadalo dahil sa sakit nila. Dalangin po namin na muli niyong patunayan na kayo po ay Diyos na manggagamot, Panginoon. At tinatasin po namin sa inyo ang aming mga kapatid na naroon ngayon sa BGC Batangas, sa paungunan ni Pastora Norma. Dalangin po namin na patuloy niyo po silang puspusin ang iyong banal na espiritu. Patuloy na gamitin ayon po sa inyong layunin. At tunay nga, O Diyos, na maging matagumpay ang pagsasanay na gagawin po doon sa mga kapatiran namin sa BGC Batangas. At gamitin niyo po mga kapatid namin maging daluyan ang iyong pagpapala at kalakasan. Maging si Pastora Norma, Panginoon, tinataas po namin sa inyo. Patuloy niyo po siyang pagalingin, Panginoon, sa kanyang mga karamdaman, lalo na sa kanyang ubo at iba pa, Panginoong panghihina ng kanyang katawan sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Inakin po namin, Panginoon, hindi niyo po pabayaan ang iyong mga lingkod, Ama. At iingatan niyo sila hanggang sila makabalik rito, Panginoon. At ganoon din po, Ama, sandaling ito, muli po aming
aming inaalay ang aming mga sarili sa inyo. Kayo po, Panginoon, na muling magbukas ng aming mga espiritual na mata at magbigay po sa amin ng pangunawa at karunungan sa iyong mga salita. Tunay nga, Panginoon, dalangin ko na kailangan po ang mapakinggan at kailangan po ang makita ng aking mga kapatid. Tunay nga, Lord, na kayo ay kumilos sa isang sariwang paraan sa buhay ng bawat isa. Hindi po ito maging isang normal na gawain lamang, kundi, Panginoon, dalangin ko na talagang kumilos kayo sa makapangyarihang kaparaanan nyo. Kumilos ang iyong banal na Espiritu sa aming kaligitnaan, sa buhay ng bawat isa. At pagpapalain niyo po at palalakasin ang bawat isa. At maging lingkod niyo, itatago niyo lamang po sa likuran ng iyong kaluwalhatian. At kailangan po ang aming makikita at mapapakinggan. Salamat po, Ama. At kayo na po ang pumano sa kakulang ng dalangin ito. Sa iyo na po namin binabalik lahat ng kapurihan at kaluwalhatian sa pangalan ng aming Panginoon Yesus, at ang lahat ng mga anak ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen. Hallelujah! Purihin ang pangalan niyo, aming Panginoong Yesus. Dapat kayong tumanggap ng aming papuri, pagsamba at pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat po sa kasagutan sa aming panalangin. Amen. Pwede na po kayo makaupo, mga kapatid. At sa umagang ito ay sisimula po natin ang isang bagong serye ng mensahe na niligay na Panginoon sa aking puso. Actually, ilang linggo na rin na ito ay pinapaalala niya sa akin. Gusto ko pong gumamit ng title ng mga mensaheng ito na The Potter and the Clay. O ang magpapalayok at ang luwad. No? Pero bago natin simulan to, gusto ko lang kayong tanungin, meron na ba kayong mga kapatid na nagawa, no? Yung sabi natin, any work of art na nagawa ninyo na hindi nyo talaga makalimutan? No? Palagay ko lahat sa atin meron. Okay? Yung talagang pinaghirapan nyo at talagang sinikap nyo matapos, binigay nyo yung buong panahon at attention nyo para magawa nyo yun. Meron ba kayo naalalang ganon? Amen? Sa inyo, Ate Pearly, ano yun? Ayan, cross-stitch. Actually, yung nanay ko, mahilig din dyan sa cross-stitch. Nung siya'y malakas pa. At meron kami mga cross-stitch sa, naka-frame pa yun sa bahay namin. O isa pa, sino pang may hindi makalimutang nagawa niya? No? Sa mga estudyante, alam ko, marami mga project na pinapagawa sa inyo, di ba? Sa school. So ano yung naalala nyo na hindi nyo makalimutan na project na ginawa ninyo? Si Kylie, nakangiti eh. Ano Kylie? Hindi ka bang naalala? Ha? Festival dance. Okay, so yan ay isang sayaw no, na nagawa nila. Ako po, hindi ko makalimutan. Nag-aaral po ako ng high school dyan sa St. Joseph's Academy. Alam niyo po ba yon? Kung saan yung bamboo organ, no, yung St. Joseph's Parish Church. Noong high school, naisip ko na gawin namin project, gagawa kami ng isang miniature ng St. Joseph's Academy kasama yung simbahan. Kapag sinabing miniature, yung parang gumawa ka ng maliit na ano. So lahat ng mga building doon, yung basta lahat ng nasa loob ng campus na yon. Although group project yon, konti lang kami, pero talagang sinimulan namin yon. No? Kasi ewan ko ba no, kung paano nangyari yun, nung high school din, parang nakagiliwan kong gumawa ng yung mga miniature na bahay. No? Nakita ko yung mga pictures sa encyclopedia, tapos ginagaya ko. No? So kaya nung pinagawa kami ng project, naisip ko na gawin natin yon, yung miniature ng St. Joseph's Academy. No? At talagang natutuwa kami sa nagawa namin. No? Halos natapos namin yon. At hindi ko talaga makalimutan yon. No? At ano bang pakiramdam natin pag meron tayong nagawang
work of art na talagang pinaghirapan natin. Di ba? Masaya tayo, no? At saka talagang pahalagahan natin yun, di ba? No? I believe gano'n about sa atin. At alam niyo mga kapatid, sa mensaheng ito, alam niyo, merong isang magandang symbolism na parating binabanggit ang Panginoon sa kanyang salita. Na ito ay nagsasalarawan ng ating relasyon sa Kanya. Okay? At naniniwala ko isa sa pinakamayaman na simbolo sa Biblia ay yung simbolo ng isang potter at clay. Yung isang magpapalayok o isang magluluwad at saka isang putik o kaya sabihin natin luwad. No? Naalala ko before, meron kami inati ng isang seminar, leaders seminar sa somewhere yata sa Pasig. At isa ito sa shinare ng speaker na yon. At alam, hindi ko malimutan talaga yung mensaheng yon hanggang ngayon. Kaya nais ko na muling pag-aralan at ibahagi po sa inyo ang mensaheng ito. Dahil talagang marami po tayong matututunan dito. So, ang ating text ay Jeremiah chapter 18. At bagamat ito ay magmula verse 1 to 12, pero hindi muna natin babasahin ngayon. Baka yung kailangan lang nating matalakay sa umagang ito. Gusto kong buksan niyo po ang inyong mga Bible sa Jeremiah chapter 18 at babasahin natin ang verses 1 to 2. Okay, so kung ang inyong mga Bible ay merong Old Testament, okay, ang sabi po rito sa Jeremiah chapter 18 verses 1 to 2, siguro basahin ka lang sa Tagalog dahil ipa-flash naman yan sa atin sa Ingles, no? Ang sabi rito, sinabi sa akin ni Yahweh. So sino yung nagsasalita? Of course, si Prophet Jeremiah. Magpunta ka sa bahay ng magpapalayok at may ipapahayag ako sa iyo. Nagpunta naman ako at dinatnan ko ang nagpapalayok sa kanyang gawaan. Okay? So, sinabihan ng Panginoon si Propeta Jeremias na pumunta sa bahay ng magpapalayok at merong sasabihin ang Panginoon sa kanya. May message si Lord sa propetang ito sa pagpunta niya doon sa bahay na yon. So, makikita natin dito na merong gustong ituro ang Panginoon at basahin din pala natin ang verse 5 at verse 6. Pagkatapos, sinabi sa akin ni Yahweh, hindi ko ba magagawa sa bayang Israel ang ginawa ng magpapalayok sa luwad na yon? Kayo'y nasa mga kamay ko tulad ng luwad sa kamay ng magpapalayok. Akong si Yahweh ang may sabi nito. So, dito ay hinintulad ng Panginoon ang kanyang sarili sa isang magpapalayok at yung bayan niya, yung Israel, hinilintulad niya sa luwad or sa clay. Now, although ito ay, tinutukoy dito ay yung bayan ng Israel, pero pwede natin itong i-apply sa sarili natin. Paano kasi, meron sinabi rin sa Isaiah chapter 64 sa verse 8, okay, basahin ko lang sa Tagalog. Gayunman, O Yahweh, aming nalalabang, ika'y aming Ama. Kami parang luwad at ikaw ang magpapalayok. Ikaw ang lumikha sa amin, O Yahweh, at wala nang iba. Okay? So, tingnan natin yung verse na yan. No? Pwede i-flash. No? Yet you, Lord, are our Father. We are the clay. You are the potter. We are all the work of your hand. Okay? So, malinaw na malinaw yung symbolism. The symbolism of the potter and the clay. Yung ibang tawag nila dyan ay metaphor. No? Familiar ba kayo doon? Yung mga tinatawag na mga
figures of speech, no? Kaya ewan ko lang kung tama yan. No? Yung mga symbolism, merong metaphor, di ba? Naalala niyo sa eskwela, yung mga tinuro, simile, no? Yung mga ganyan. So, pag sinabing metaphor, parang direktang binabanggit na may isang bagay na yon ay kumakatawan, halimbawa sa isang tao. Okay? So, dito, ang symbolism or metaphor ay God is the potter and we are the clay. Okay. Now, nakita ko na merong significance itong symbolism na to. Dahil meron tong tatlong sinasabi. May tatlong mensahe ito. Una, it speaks about our special relationship with God. No? Yung pagiging magpapalayok ng Diyos at tayo bilang mga luwad, yon ay nangungusap tungkol sa isang special na relasyon na meron tayo sa Diyos. Amen, mga kapatid? No? Sabi diyan, binasa natin sa Isaiah 64:8, we are the work of His hand. Ibig sabihin, tayo po ay nilikha ng Diyos. Amen, mga kapatid? No, hindi tayo naniniwala doon sa popular theory, yung evolution. Diba, na sinasabi na ang tao daw ay galing sa unggoy. Papayag ba kayo na tayo galing sa unggoy? No? So kung may nagsabi sa inyong tayo galing sa unggoy, ganito lang sabihin nyo. Ako hindi papayag. Pero ikaw, okay lang sa'yo. Okay. Ikaw na lang. Okay. Kasi, hindi naman talaga tayo galing sa unggoy. Tayo ay nilikha ng Diyos. Actually, sa Genesis chapter 2, verse 7, nung sinabi dyan na the Lord God formed a man, no? Nung sinabi dyan na ginawa ng Diyos ang tao mula sa alabok, alam niyo ba yung word na formed, ang ibig sabihin din nun ay He did the work of a potter. Okay? Yung sinabi nung hinubog niya ang tao, ang ibig sabihin pala nun ay ginawa niya yung gawa ng isang magpapalayok. Okay? So, ang linaw na tayo mga kapatid ay bilang mga sabihin natin bilang mga nilikha ng Panginoon para tayong luwad, no? Na nililikha ng Diyos para maging isang magandang palayok. Anyway, later on titingnan natin 'yon. At nabanggit din diyan, gusto ko lang pansinin natin sa Isaiah chapter 64 verse 8 na hindi lang tayo gawa ng kanyang kamay pero tayo ay kanyang mga anak. No? Sabi doon, yet you are our Father. Pero alam niyo mga kapatid, nung sinabi doon sa Isaiah na you are our Father, alam niyo sa lumang tipan kasi, hindi pa masyadong kinikilala. O sabihin natin, hindi pa naunawaan ng tao na siya ay pwedeng maging anak talaga ng Diyos. Except in a personal way. Sa lumang tipan, pag binanggit yung fatherhood of God, kalimitan ang tinutukoy doon is that God is the father of Israel. Siya ay ama ng kanyang bayang pinili. Kumbaga, national lang ang pagkaunawa nila sa pagiging ama ng Diyos. But in the New Testament, makikita natin na ang emphasis na ay hindi na ang Diyos ay ama ng kanyang bayan, kundi ang Diyos ay ama ng taong nagtiwala kay Jesus. So, ibig sabihin, naging personal, naging individual na. No? Kaya nga, mababasa natin, halimbawa sa Matthew chapter 6, ilang beses na binanggit doon ng ating Panginoong Jesus. Kung babasahin natin yung Matthew chapter 6, binanggit doon ng Panginoon yung pagiging ama ng Diyos. Pagiging ama ng Diyos ng bawat isa sa atin. Okay? Doon nga sa tinuro ng ating Panginoon na panalangin, di ba?
Paano sinimulan? Our Father. Pero alam natin mga kapatid, ang pagiging anak natin ng Diyos ay hindi yon dahil sa isinilang tayo, anak na tayo ng Diyos. Mali yung paniniwala ng maraming tao na ang lahat daw ng tao ay anak na ng Diyos. Mali yun. Sino lang ang magiging anak ng Diyos? At sabi sa John chapter 1 verse 12, ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig kay Jesus ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. So tingnan nyo, ang linaw. Yun lamang tumanggap at nanalig kay Jesus ay binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Sino sa atin dito ang gumawa na nung hakbang na yon? Natanggapin si Jesus bilang ating sariling tagapagligtas at Panginoon, bilang pagpapakita ng ating pananampalataya. Well, kung ginawa natin yon, tayo ay naging, ano mga kapatid? Tayo ay naging anak ng Diyos. Okay? So, it speaks about our special relationship with God. Kung gaano kahalaga sa atin yung nilikha natin na work of art, no? Ganon din tayo kahalaga sa Diyos na lumikha sa atin. Pangalawa, it speaks about a process that God is doing in our lives. Ito rin ay nangusap tungkol sa isang proseso na ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Dahil ang sabi nga sa Jeremiah chapter 18, babasahin natin yung verses 3 and 4. Ang sabi rito, nagpunta naman ako at dinatnan ko ang magpapalayok sa kanyang gawaan. Nakita kong kapag ginagawa niyang sisidlan ay nasira, minamasa niya uli ang luwad at hinuhugisan ng panibago. Okay? So nakita ni Propeta Jeremias yung magpapalayok na meron siyang ginagawang doon sa luwad na hawak niya, pero nung nasira yun, sabi ron, ginawa niya uli na maging iba naman yung hugis. So, ibig sabihin, merong proseso. No, hindi naman ang isang magpapalayok pag nakakuha siya ng luwad, agad-agad, no? Magiging isang palayok na. Hindi naman gano'n, di ba mga kapatid? Merong prosesong pinagdadaanan yun. At alam niyo kapatid, yun ang pag-aaralan natin. Yung bawat hakbang na ginagawa ng magpapalayok para ang isang luwad ay maging isang magandang palayok. From clay to a beautiful pot. Amen mga kapatid? Kaya tayo, ganon din, tayo mga kapatid, ikaw at ako ay hinuhubog o binabago ng Diyos para tayo ay maging isang maganda at kagamit-gamit na palayok. You and I are being shaped, being transformed to become a beautiful and useful pot. At sa buhay nating mga mananampalataya, ano ang goal ng Diyos? Ano ang nais ng Diyos na likain sa atin? O anong nais ng Panginoon na maging ano tayo? Sabi sa Romans chapter 8 verse 29, napakalinaw na God's goal for us is Christ likeness. Tayo ay maging katulad ng ating Panginoon. Sabi diyan, for those God foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son. Okay? Sabi sa Tagalog, sapagkat sa mula't mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang Kanya, at ang mga ito'y itinalaga niyang maging tulad ng Kanyang anak, at sa gayon, naging panganay natin siya. So, ibig sabihin, alam na ng Diyos noong paman kung sino talaga ang sasampalataya kay Jesus. Amen, mga kapatid? Those He foreknew.
No, yung alam na kasi ng Panginoon yan eh. Pero hindi ibig sabihin na noong pa man ay tinakda na ng Diyos. Si Pearly maliligtas. Si Sandy rin, hindi yan maliligtas. Hindi ganun. Pero noong pa man, alam na ni Lord kung sino ang magsisisi at sasampalataya sa Panginoon. Amen? Kasi meron naman tayong sariling kalooban eh. Pero pag ginawa natin yung desisyon na yon, plano ng Diyos na tayo ay patuloy na baguhin, na tayo ay maging katulad ni na mga kapatid. Yan. Hindi ni pastor, no? Hindi yung matagal na Kristiyanong kilala mo, hindi. Maging katulad tayo ni Jesus. So that is, spiritually, yun ang nais na i-achieve ng Panginoon sa buhay natin. Pero ito yun mga kapatid. Kahit tayo ay binabago ng Panginoon, tayo ay mananatili pa rin mga sisidlang putik. Amen? No? At sabi sa 2 Corinthians chapter 4 verse 7, we have this treasure in jars of clay. Meron daw tayong kayamanan na nakatago sa sisidlang putik. Actually, naniniwala ko, ang tinutukoy na kayamanan doon ay walang iba kundi sino? Sino tinutukoy ni Apostle Pablo na kayamanan na nasa mga sisidlang putik? Sino yon? Walang iba kundi si Jesus, ang ating Panginoong Jesus. So wag natin kalilimutan yan. Na kahit tayo ay binabago na ng Panginoon, ginagamit na ng Panginoon, pero tayo ay mga sisidlang putik pa rin. Okay? Para tayo ay manatiling mababa, hindi tayo magmamalaki. At pangatlo, it speaks about the proper attitude we should have towards God. Makikita natin na ang relasyon natin sa Diyos bilang siya ang ating magpapalayok, yon ay nangusap din patungkol sa tamang pag-uugali na meron tayo tungo sa Diyos. Alam niyo sa Biblia, maraming yung mga pagkakataon na binanggit na tayo ay luwad at ang siyang magpapalayok, kalimitan merong itinutuwid si Lord na mga maling pag-uugali. At meron siyang itinuturo na tamang pag-uugali na dapat na maipakita natin. Halimbawa, unang tinuturo ng Panginoon sa atin ay yung attitude of humility. Yung pag-uugali ng pagiging mababa o pagkakaroon ng kababaang loob. No, dahil bilang mga luwad, hindi tayo pwedeng magbalaki sa ating manlilikha, sa gumagawa o humuhubog sa atin. Tingnan niyo po yung sinabi sa Isaiah chapter 29 verse 16. Ang sabi rito, basahin ko lang sa Tagalog, nababasa niyo naman sa English. Binabaliktad ninyo ang katotohanan. Masasabi ba ng palayok sa gumagawa nito, hindi naman ikaw ang humugi sa akin. You did not make me. Okay, parang sinasabi ng luwad, hindi naman sa magpapalayok, hindi naman ikaw ang gumawa sa akin. Okay? At sabi pa niya, at masasabi ba ng nilikha sa lumikha sa kanya, hindi mo alam ang iyong ginagawa? Okay, pwede ba natin sabihin sa Panginoon, Panginoon, mali yata yung ginagawa niyo sa akin eh. Pwede ba natin sabihin yan? Hindi. Okay? So we need to have that humility. Humility to acknowledge who we are, who we really are before God. We are just His creation. We are just clay in His hands. At hindi natin pwedeng baliktarin. Tingnan sabi rito, bakit nyo binabaliktad? Hindi dapat gano'n ang maging attitude natin. Pero minsan, naipapakita natin yon kapag kino-question natin yung ginagawa ng Diyos sa buhay natin. At minsan na maring magagawa natin yan pag hindi natin maintindihan
yung nangyayari sa buhay natin. Parang indirectly, parang sinasabi natin sa Panginoon na, Lord, hindi yata tama yung ginagawa niyo sa akin. Pero of course, alam natin na hindi tama yung ganong pananalita. Di ba kapatid? Kasi ang Diyos ay marunong sa lahat. At ang Diyos natin ay perfecto, hindi siya pwede magkamali. Kailangan maalala natin yon. Pangalawa, we need to develop or we should show the attitude of trust and submission. Pagtitiwala at pagpapasakop. Kailangan bilang mga luwad, tayo ay magsuko ng ating mga sarili sa tinatawag na sovereign will of God. No, yung kalooban ng Diyos. Itong kalooban niya na to, yung sovereign will niya, ito ay sabihin nating talagang maganda. Alam niyo ba mga kapatid, lahat ng ginagawa ng Diyos sa buhay natin, una, ang layunin niya ay para siya ay maluwalhati. Para siya ay mag-glorify. Pero pangalawa, ginagawa niya yan para sa ating kabutihan. Amen mga kapatid? Huwag natin kakalimutan yan. Lahat ng ginagawa ng Diyos natin ay para sa dalawang layunin. Una, siya ay mabigyan ng kapurihan. At pangalawa, yan ay para sa ating kabutihan. Amen? Kahit hindi natin maintindihan, pero magtiwala tayo na yun ang puso ng Diyos sa atin. At hindi lang tayo magtiwala, pero tayo magpasakop doon. Dahil kung babasahin po natin ang Jeremiah chapter 18, magmula verse 7 hanggang verse 12, ang sabi ng Panginoon sa kanyang bayan, ang isasagot nila ay hindi, lalo pa kami magmamatigas at magpapakasama. Kasi sabi rito sa mga naunang mga talata, kaya nga, sa verse 11, kaya nga sabihin mo sa mga naninirahan sa Juda at sa Jerusalem na may binabalak na ako laban sa kanila at ako'y naghahanda ng ipaparusa sa kanila. Sabihin mo na tigilan na nila ang makasalanang pamumuhay at magbago na sila. Pero ang sasagot nila ay hindi. Hindi, lalo pa kaming magmamatigas at magpapakasama. Tingnan niyo mga kapatid. No, yung puso ng tao na talaga imbis na magpasakop sa Panginoon, lalo pang tinitigasan ang puso nila. No? At hindi na lang natin babasahin muna, pero pwede nyo basahin yung magmula verse 13 hanggang verse magmula verse 13 hanggang verse 17. Kung ano yung gagawin ng Panginoon. Pero tingnan natin Isaiah chapter 45 verse 9. Tingnan nyo yung yung mga maling attitude na tinutukoy ni Lord dito ha. Ang palayok ba ay makapagrereklamo sa gumawa sa kanya? May tatanong ba ng luwad sa magpapalayok kung ano ang ginagawa nito? Masasabi ba ng palayok na hindi sanay ang gumawa sa kanya? Pwede bang sabihin ng luwad? Hindi. Pero yon ay maling attitude, no? Na parang walang tiwala. 'Di ba? Nagrereklamo pa sa sa magpapalayok. No? At sinasabing hindi sanay yung magpapalayok o kaya mali yung ginagawa ng magpapalayok. At last verse, Romans chapter 9, verses 19 to 20. Bibisa ko na lang po. Ito naman sa bagong tipan. Nasabi rito, sasabihin mo naman sa akin, bakit pa sinisisi ng Diyos ang tao? Sino ang makalalaban sa kanyang kalooban? Ngunit ikaw na tao lang, sino ka upang sumagot ng gayon sa Diyos? Masasabi ba ng tao sa lumikha sa kanya, bakit mo ako ginawang ganito?
Wala bang karapatan ang magpapalayok na gumawa ng isang kasangkapang mamahalin at isa namang kasangkapang mumurahin mula sa isang limpak na luwad? So ito yung hindi pa rin pagpapasakop. Na parang sinasabi na bakit ganito ang ginagawa nyo, Panginoon, sa buhay ko? Okay? So walang pagtitiwala at walang pagpapasakop. So, okay, so yun ang tatlong kahalagahan ng simbolismo ng God being the potter and we are the clay. Simulan natin yung stages ng transformation. Paano ba, ano bang ginagawa na magpapalayok magmula sa paano niya ba kinukuha yung putik o yung luwad at hanggang sa yung paggawa niya na ito na isang magandang palayok. Gusto niyo malaman mga kapatid? Okay, so syempre unang-una yung paghahanap sa luwad. Kailangan maghanap yung magpapalayok ng luwad. Gusto nga palang i-cite yung aking mga sources. Personally, marami rito ay hindi ko sariling sabihin nating ideya. Unang source ko ay yung seminar na inatina namin noon, ang title noon, The Potter, Reflection of a Master Artisan ni David Blakesley. At isa pang napanood ko sa YouTube, yung Journey to the Potter's House ni Michael Ferris. So ito yung nakuha ko ron. Saan hinahanap na magpapalayok ang luwad? Alam niyo kung saan? Hinahanap, kinukuha niya yan sa swamp. Swamp o kaya yung mga wetlands. No? Ano ba yung swamp? Sa Tagalog ay latian. No? Hindi natin masyadong nababanggit yan dahil although may mga swamps naman no, sa iba't ibang bahagi ng bansa natin, pero lalo na sa mga lungsod, wala tayong makikita ganyan. Pero familiar naman kayo kung ano yung swamp, di ba? Sa Ingles. Yan yung mga lugar na matubig, no, maputik. Okay? Kalimitan yan ay nasa mga kagubatan. Okay? So, dyan kumukuha yung magpapalayok ng luwad. At meron ako naalalang verse sa Bible. Sabi sa Psalm chapter 40, verse 2. Sabi rito, sa balong malalim na lubang maputik, inihaon niya at do'y inalis, ligtas na dinala sa malaking bato at naging panatag, taglay na buhay ko. Okay, so nagsasalita dito yung mga awit, mari si David. Sabi niya, siya ay hinango ng Panginoon mula sa putik, from the miry clay, from a horrible pit. No? At siya ay nilagay sa ibabaw ng bato. So at tinutukoy siyempre doon ni Haring David ay yung paghango ng Diyos sa kanya mula sa buhay na makasalanan at siya ay dinala sa isang bagong buhay sa Panginoong Hesus. Amen mga kapatid? No? Tayo bang lahat ay ganoon ang karanasan natin? Amen? No? Hinango ng Panginoon, kinuha tayo ng Panginoon mula sa kasalanan, sa pagkabihag natin sa kasalanan. No, parang tayo ay nasa putikan, tayo marumi, at tayo ay dinala niya sa isang magandang katayuan o kalagayan na tayo ay merong personal na relasyon sa Panginoong Yesus na siyang bato. Amen mga kapatid? No? Kaya alam niyo mga kapatid, there is no such thing as a perfect clay. Wala tayong makikitang yung luwad na talagang yung malinis na malinis. No? Luwad na talagang sabihin natin wala ng mga impurities. At yun ay nangusap sa atin na hindi naman talaga tayo kailangang magpakalinis o baguhin natin ang sarili natin bago tayo lumapit sa Panginoon para patawarin niya. Kasi hindi naman natin kayang linisin ang sarili natin. Later on, makikita natin na mismo ang magpapalayok ang nag-aalis
ng mga karumihan, yung mga impurities sa isang luwad. Yung luwad mismo, hindi niya kayang gawin yon. At ganun tayo mga kapatid. Dahil ang sabi nga sa Biblia, Romans chapter 3 verse 10, walang mabuti, wala kahit isa. At yung alam na natin na Romans 3:23, ano sabi ron? Ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Amen? Ang kailangan natin gawin, ibigay natin ang buhay natin. Isuko natin ang buhay natin sa Panginoon at hayaan natin siya ang maglinis at magbago sa atin. Amen. Amen. So, nung tayo nakakilala sa Panginoon, hindi ibig sabihin na talagang perfect na tayo. Yun ay simula pa lang ng pagbabago na gustong gawin ng Diyos sa buhay natin. Okay? So, pangalawang hakbang. At tingnan ko lang kung hanggang dito lang tayo. Yung tinatawag na wedging. Sabi ng mga yung mga talagang mga potter, ano? Meron silang tawag diyan, yung wedging. Okay? Ano yung wedging? Yan yung kanilang kasama na diyan yung pagtulak, paggulong, pagpilipit, sabihin natin paghatak. No? I wish I could show videos pero hindi ko muna magagawa yon. Pero makikita natin na ang susunod na gagawin ng magpapalayok ay parang minamasa niya, tama, minamasa niya yung clay. Anong purpose niya doon? Wala kasi kailangan maunawaan natin yung ano ba yung structure ng clay. Ang clay po kasi ay binubuo ng mga platelets na ito raw ay nakaharap sa iba't ibang direksyon. Okay? So may mga tawag dyan ay platelets. At kailangan yung mga platelets na yon ay ma-orient in only one direction. Kailangan yon ay parang magabayan sa isa lamang direksyon. At yan ang ginagawa nung magpapalayok. So ano yung proseso ng wedging na ito? Ito yung nag-a-apply siya ng pressure ng diin upang ang luwad ay maghugis cone. No, yung medyo ano siya, yung isang bahagi niya ay medyo malapad pa, pero yung isang bahagi ay medyo parang maliit na. Alam niyo may cone, di ba? No? Halimbawa, sino kumakain ng ice cream dito? Di ba may ice cream cone? Di ba? Okay, so ganun ang gagawin niya. Gagawin niya yung luwad na maging hugis ng isang cone. Para ito ay i-orient sa isa lamang direction, yung tinatawag na counterclockwise direction. At ito ay, kung yung luwad ay mapagsasalita lang, ito ay masakit na proseso. No, biro mo, tinutulak siya, dinidiin siya, di ba? No? Sa buhay po natin, kung paano may pressure na ina-apply yung magpapalayok para yung luwad ay magabayan sa isa lamang direksyon, pinainturutan ng Panginoon yung mga pressure sa buhay natin. Ano yung mga pressure na yan? Pwedeng kakulangan sa pinansyal. No? Pwedeng mga hamon sa mga relasyon. Pwedeng pressure sa relasyong mag-asawa. Pwedeng mga alalahanin sa pamilya. Pwedeng pressure mula sa mga kaibigan. Yung tinatawag na peer pressure. Di ba? Yung mga kabataan nakakaranas niyan. No? Yung gusto silang parang peer pressure nila sila na, maging katulad ka namin. No? Para maging in ka. Okay? Pwedeng mga pressure sa eskwela, sa trabaho, at pwede ring sa kalusugan. At pag tayo nakakaranas ng pressure na yan, kalimitan ng ating sinasabi ay, una, Panginoon,
tulungan mo ko. Kasi nahihirapan ka eh. Amen mga kapatid? Na maring ngayon, meron kayong mga dinadanas na mga pressure na ganyan. At minsan nasasabi rin natin, Lord, bakit? Bakit? Bakit ako pa? Okay, minsan nasasabi natin, Lord, bakit ako pa? Okay? Pero pag tayo nakaranas sa mga pressure na yan, alalahanin natin yung pangako ni Lord sa Jeremiah chapter 29, verse 11. Okay? Ano sabi ron? Sabi ng Panginoon, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Okay? Angkinin natin yan. Merong plano. May magandang plano si Lord sa buhay natin. Na anong purpose o anong objective ng pressure? Bilisan ko lang po ito. Una, sabi nga natin, pressures orient the clay in the right direction. So yung mga pressure din sa buhay natin ay nag-orient sa atin, they orient us towards God. Totoo ba mga kapatid? Di ba pag meron tayong mga pressure, may mga problema, kanina tayo lumalapit? Kanina tayo lumalapit. Yan. Hindi kay pastor ha. Pastor, may problema ako. Ano yan? Problema sa bulsa. Okay. Okay lang naman sabihin niyo, pero ituturo ko pa rin kayo kay Lord. Amen. Okay. Kasi yun ang dapat na mangyari. Pag tayo nakaranas sa mga pressure na yan sa buhay natin, ang dapat talaga mangyari, lalo tayong lumapit sa Diyos. Hindi yung lumayo kay Lord, lalo tayong lumapit sa Panginoon. Pangalawa, pressures works out the impurities out of the clay. Kaya pala ginagawa ng magpapalayok yun, para lumabas yung mga impurity doon sa clay. Lumabas yung mga, halimbawa yung mga, may mga bagay-bagay na nakalagay doon sa clay na dapat maalis. Pwede may mga bato. No? May mga material na dapat matanggal doon. At pwede rin, isa rin dapat mawala doon sa clay yung mga tinatawag na bubbles o kaya mga hangin. Okay? Pressure brings the impurities to the surface so that the potter can remove them. Para maalis yun ng manluluwad. Now, yung mga impurities, sa buhay naman natin, sa spiritual, yan ay mga kasalanan. Di ba mga kapatid? Yung mga karumihan. At sabi nga, meron dalawang uri ng kasalanan. Ano yung dalawang uri na yon? One is yung kasalanang nagagawa natin. Laban sa iba, laban sa sarili natin, at laban sa Diyos. Yung tinatawag na sins of commission. No? Yung mga nagagawa nating kasalanan. At yun, ang kailangan doon ay ipahayag natin at pagsisihan natin. Pero may isa pang uri ng kasalanan at yan yung kasalanang nagagawa ng iba sa atin. At dahil nagagawa nila yun sa atin, nagkakaroon tayo ng maling mga pag-uugali. Nagkakaroon tayo ng sama ng loob. Nagkakaroon tayo ng hindi pagpapatawad. At yan, yung ganyang kasalanan, yan, ang solusyon dyan ay pagpapatawad. Pagpapatawad para tayo ay gumaling. Now, alam ko mahabang usapin yung pagpapatawad, pero ito na lang gusto kong sabihin. Huwag natin bigyan ng kaaway ng puwang sa puso at buhay natin sa pamamagitan ng hindi pagpapatawad. Sabi sa Ephesians chapter 4, verses 26 and 27, in your anger, do not sin. Do not let the sun go down while you are still angry, and do not give the devil a foothold. No? Huwag nating hiyaan lubagan ng araw ang ating galit dahil kung pahintulutan natin na manatili yung galit sa puso natin, magiging puwang ng kaawayan sa atin. At yung foothold na yan, pag pinatili pa natin ng matagal, magiging stronghold. Magiging kuta na ng kaawayan sa atin. So mahalaga po mga kapatid talagang tayo magpatawad. Ang pagpapatawad ay yung sinusuko mo yung responsibilidad mo para linisin mo ang sarili mo.
para ipagtanggol mo ang sarili mo. Forgiveness means you are releasing your responsibility for vindication. At ito mga kapatid, mali pala yung kasabihan na forgive and forget. Di ba? Di ba may kanta nun? Forgive and forget. Sharon Cuneta, yung mga mahilig dito kay Sharon Cuneta. Di ba? Okay. Mali ho yung forgive and forget. Kasi hindi naman talaga natin mafo-forget eh. Amen? No? Yung mga ginawa sa inyong mga kasalanan nung kahit matatagal na panahon, nasa memory nyo pa rin yun. Amen mga kapatid? Amen? Okay. So, wag nating sundin yung sinabi ni Sharon Cuneta. Dahil ang sabi ni Lord, hindi forgive and forget. Forgive and let go. Okay? Magpatawad at isuko na lang natin kay Lord yun. Okay. Pangalawang dapat na maalis sa luwad, yung mga air bubbles. Air bubbles. No? Okay. Alam niyo, maraming mga tao daw may PhD. Alam mo yung PhD? Di ba, ang ibig sabihin tayo ng PhD ay Doctor of Philosophy. Yeah, meron silang degree. Pero ibang PhD itong dapat maalis sa atin. Puro hangin ang dala. Okay. So, ibig sabihin yung hangin, yung mayabang, di ba, mapagmataas. Ay, sa magandang halimbawa niya sa Bible, si Moses. Noong unang 40 years, first 40 years sa buhay ni Moses, siya ay merong PhD. O siya ay PhD. Kasi pagkahango sa kanya sa tubig, siya ay pinalaki na sa tahanan ng Paraon. At siya ay natuto ng mga lahat ng karunungan doon sa Egypto. No? Naging parang prinsipe siya. Dahil siya ay kinupkop ng anak ng Paraon. First 40 years of his life. Lalo lang lumaki ang ulo niya. Amen? Pero pinahintulutan ni Lord na mawala yung hangin na yon. Okay. So, puro hangin siya. No? Okay? Maraming uri ng hangin, di ba? Okay. Huwag yung masamang hangin, ha? Okay. Okay. At sige, matatapos na pala ako dahil mag-alas 12 na. Okay. Pero yung susunod na 40 years sa buhay ni Moses, anong ginawa ni Lord? Pinutok niya yung mga air bubbles na yon sa kanya. Siya ay naging isang ordinaryong pastol sa ilang. For 40 years, binaba siya ni Lord. After that 40 years, tinawag uli siya ni Lord. Kasi hindi na siya mayabang eh. Mababa na siya. The next 40 years, the last 40 years of his life, doon siya ginamit ng Panginoon para ilabas ang bayan ng Diyos mula sa Ehipto, dalhin sa ilang hanggang sa sila makarating sa lupang pangako. Pero siya hindi nakarating ng lupang pangako. Kasi noong minsan, nagkahangin uli siya. Okay. hindi pa rin nawala. May nangyari pa rin. Bumalik yung hangin. Diba? No? Sabi ni Lord, magsalita ka sa bato para magkatubig. Inis ni Moses sa mga Israelita, hindi siya nagsalita. Pinukpok niya yung bato. Okay. So, nakita ni Lord, pumasok uli yung hangin. Okay. Kaya dahil pumasok ang hangin sa iyo, hindi ka na makapasok sa lupang pangako. Amen? So, wag nating hayaang pumasok ang hangin ng pagmamalaki sa isip natin. Amen, mga kapatid? Amen. So, natatawa lang ako. Dito tayo magtatapos tungkol sa hangin. And then, bigay ko na yung pangatlo. Pressure cultivates relationship between the potter and the clay. Ang pressure ay nagpapalago ng ating ng relasyon ng
magpapalayok sa luwad. Bakit? Kasi during that process, yung wedging process, yung kamay ng di ba, yung kamay ng magpapalayok nandun parati sa luwad. Kumaga malapit. Malapit yung luwad doon sa magpapalayok. At yung mga pressure sa buhay natin, mga kapatid, tumutulong yan para lalong lumago ang relasyon at pagkakilala natin sa ating Panginoon. Amen? May mga bagay, sabi nga, dito na magtatapos. Sabi ng isang pastor, mas marami daw natututunan ng tao sa panahon o maraming paglago na nangyayari sa buhay ng tao sa panahon ng pagsubok kaysa sa panahon ng pagpapala. So hanggang dito lang muna po tayo dahil mag-alas 12 na. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa mga natutunan namin sa umagang ito. At tulungan niyo nga po kami, O Diyos, na magkaroon kami ng tamang pananaw sa mga pagsubok, mga kagipitan, mga pressure sa buhay namin, katulad na nakita namin ngayon. Dahil ginagamit yung mga bagay na to para kami may tuon sa iyo. Para kami ay lalo pang maging banal at dalisay sa iyong paharapan. At upang lalong lumago ang aming relasyon sa inyo. Bigyan mo nga po kami ng tamang attitude sa mga bagay na ito. Salamat po, Panginoon, at pinagkakatiwala ko na po ang iyong salita at ang aking mga kapatid sa iyong kamay. Sa pangalan namin, Panginoon Jesus, sa lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Amen. Praise the Lord. Sige po, tayo po ay dumako na sa isa pang bahagi ng ating pagbibigay.